na Hilda is viable. Ultra Leash tong Onyx. Kailangan nila ng Ultra Leash Oo. sa early game kasi may silip from the Novaria, tapos may early mobility pa from the Joy. Kailangan matulungan nila tong Nolan. May Franco pa naman, may Grok din. And Para sa akin, hirap yung Claude dito, boss. Sino yung narinig natin? Parang ano malaki yung boses. oy, nako po, parang Ay! first appearance to First appearance. Teka, Nakita mo na ba? Nakita ko, ayan o. kaya yung nasa right na Ayan, nakatayo. may Lightborn yan, di ba? Ah, okay. Oh. Okay. Tigreal. Huli natin itong nakita, wild card. Pero ngayon, ang unang maglalabas sa group stage ay Onyx Esports pa. Onky Boy. The bad boy of Onyx. Keyboy. Grabe, nagbaon. Itong Onyx nanood din nung wildcard. Again, there's a change with the Tigreal in the recent patch na instant yung CC kapag kinas mo yung implosion. So you really have to be careful with how you position yourselves here for BTR. Yeah. Kasi lalo si Claude, no, kapag nagbe-blazing do it at hindi naka-ready yung Purify, ang daling kontrolin. Parang ito yung bagong Grok eh. Ito yung bagong pang-counter sa mga tulad nila Claude, Oo. nila Joy, na alam mong mobile naman, Yeah. pero once mahuli ka, may instant catch kasi from Onyx Esports. And this is good with the Harit pick na meron ang Onyx. Oo. That combo, the instant, pwede mong ilagay sa loob ng Zaman Force. Also penalty zone. Late game ang gusto ng BTR dito. Insurance policy ang kailangan Yeah. nila dito on Super UPA. Kailangan sobrang galing nilang tumili ng game, makakuha ng trades, potential trades para magkaroon ng space si Super Upa dito sa Claude. Kaso parang mahihirapan sila kasi yung Hilda, may tikited na kagad with the Valentina, the Tigreal. nga eh. Kasi ang gagawin lang ng Tigreal, syempre aside from the leash factor no, na pwede niya tulungan yung Nolan, nilalayo yung Hilda sa bush. Although hindi naman ganun kalaking factor yon for the Hilda. Pero every little bit na space na makukuha ni Kyrie dito, magmamatter kasi. Oo, Para sa mid-game time Kyrie nila. kasi siya eh. Oo. Every millisecond, Oo. nagagamit niya eh. Humahaba yung banks eh, no? Oo. Kapag nangyari yung super leash na yon ay mapipigilan na agad yung gustong gawin ni Luna Ombotak. So, tingnan natin kung paano nga ba nila tatansyahin yun. Kasi earlier, merong ding naging instance na parang ganito rin yung intention manggulo. Tapos, nakita na lang natin, imbis na jungle yung diretsuhin ng roamer, nagpunta siya agad dun sa gold. Sa gold, oh. Pero hindi natin alam kung ganoon nga ba ang gustong gawin. Kasi typically, syempre Hilda, pupuntahan mo naman agad yung Nolan. Oh. Yeah. Malamang alam ng Onyx yan. Na ready sila dyan, for sure, na susugod si Luna at mag-hi kay Kyrie. What if ibahin, no? Gusto mo matripan lang, mage unahin mo, kasong hirap. Valentina kasi. Oo. Actually, ang malaking concern dito for BTR is yung ano nila, yung distribution ng damage. Parang yung Joy, as much as you are capable of taking down heroes sa side ng Onyx Esports, no? Usually kasi ang target ng mga Joy, mga marksman. Problema, yung Harith, medyo lalabanan ka niyan. Pagsasaman force yan, papalagang ka kahit sumayaw-sayaw ka dyan, lalabanan ka niyan. Hindi nga ako sure kung anong battle spell pipiliin ni Chewe dito. I think maganda yung Vengeance this time around for the Harith. Kasi kaya mo i-sustain yung damage output ni Joy kasi lumiliit yun habang nagpo-proc yung mga beats. Ganda ng vengeance nga dito. Claude din yung katapat niya. Claude din yung katapat. Kapag blazing dude ka, pwede mo labanan yung Claude. Oo. Yun yung parang struggle ngayon ng Joy kasi for the longest time, lahat naman ng previous games na nakita natin, merong parang fixed kung sino yung target niya. So long as siguro hindi pa nga level 4 dito si Chewe, doon natin siguro pinaka pwedeng i-anticipate na talagang i-maximize nila yung early game nila to their fullest potential. But then, magiging extra cautious din naman for sure ang Onyx Esports. Yeah. Very clear yung win condition dito ng BTR Suns. It's the late game. Pero para maitawid mo yun, kailangan maganda yung pagkagamit kay Hilda. Kasi ang nakikita ko rito, mabilis mag-fall off yung effect ng Hilda. Kasi if you think about how Onyx wants to play this game, pagdating ng mid-game, most likely magsasama-sama yan. It's a Terizla Valentina Harith. Yeah. Tapos may backline assassin ka pa with the Nolan. And kapag tinignan naman yung lineup ng BTR Suns, they have no ways of defending actually. Ang potential way lang nila para makapag-defend is kapag na-clear ng Novaria yung mga lanes. Pero that's it. Yung Claude iiwas sa teamfight yan. I mean, yung Arlot lalaban pa rin. Pero again, yung damage output nandoon coming out from Onyx Esports. Kukulangin sila sa early talaga dito para sa akin. Kailangan ma-withstand ng Bigetron Suns yung upcoming amount of damage. Tama si Midnight eh. Upcoming damage, upcoming burst, mid-game damage. Yeah.
of Onyx. Ang timer dito ng Onyx is yung 5 to 8 minutes. Dito talagang makikita mo mabilis mag-wrap up yung kanilang momentum. And ang kinagandahan, scaling din naman kasi yung Harit, lalo Yeah. kapag pinatungan mo yan ng Impure Rage. Ang hapdi nung isang proc lang, yung isang poke lang Oh. ng kanyang Chrono Dash, napakasakit na. Yung 5 to 8 minutes na yun, yung paniguradong makita natin kung gaano ka-powerful yung team Yeah. fight capabilities ng Onyx Esports. Kasi ano pa lang yun, yung na-mention pa lang natin, penalty zone and yung implosion. Pero ano pa ba yung kokopyahin dito nung Valentina? Yun nga eh. So may final slash Final din slash. na pwedeng kuhain sa Electrifying BTR Suns. beats. Oh, ang dami nilang pwedeng pagpatupatungin during team fights. Malaking bagay din yung Astral Echo eh. Ay, oo nga. Actually, yung vision, no? Basta Laking makita mo bagay yung din. apat, kahit di mo mo tingnan yung Claude, most likely nasa side lane yun. Oh, Oh. nakaw mo, vision mo, kahit ibato mo lang kahit saan yun, tapos nakaw ka bago eh. Oo. Di ba? Matatakot ka kasi na Oo. lumapit if you're BTR Suns, no? Kapag nakita kayo lahat, kapag nagpailaw yung Onyx Esports. Kasi again, you are fighting into a lineup na ang gusto lang gawin is pasukin kayo, dive in, maglabas ng damage, and allow Nolan to have a free game basically in the mid game na hanapin yung targets niya. Yung makunat-kunat na lineup ngayon ng BTR na parang at first matatakot ka rin in a sense, kanina pa nating paulit-ulit nakikitang nasasagot din ng Nolan, no? Oo. Kahit parang walang marksman ngayon na hinahawakan ang Onyx na literal na i-associate mo with the word shred. Yes. Pero parang kapag yung Nolan na kanina nagpipick up din madalas ng Sea Halberd, Yeah. maaga at maagad nasasagot yung sustain na nahawakan ng Hilda or kahit sinong pumufront sa lineup ngayon ng BTR Suns. Medyo bago na nga yung approach sa Nolan kasi before talagang dependent siya sa passive. Ngayon yung mga players nag-endless battle na. So, malaki din kasi yung impact na pati yung physical hit ay masyadong masakit. Meron talaga tayo minsan na MLBB Multiverse. Yun naman pala Yun naman pala yun. Grabe naman, boss. Shout out kay Mr. Boots. Kala nyo, si Light lang ang may kapatid na Light. Kala nyo si Light lang. Meron din sa MPL Indo na mga ayun ang maganda doon. Boss, gusto ko lang mag-ML, boss. Oh! Boss! Gusto ko lang mag-ML, boss. Gusto ko lang din manood! Gusto ko lang lang namin mag-cast. mag-M5, boss. Basta Gusto lang man. namin mag-M5. Grabe naman yun! Sobra naman. Sobra ka naman. Sub up. Okay, yun. Ayan, sige. It's time. Totoo na to. Okay, it's game time. Papasok na talaga tayo sa game number 1 of the last series ng araw na to. At it's Onyx versus Bigetron Suns. So, ayun na nga. Okay, ayun na yung sinasabi natin. Ayun. Binigyan, boss. Itutulak lang ni Keyboy Yes. si Luna palayo. So, ready sila dito sa Hilda Pick. Oh, hindi nila pwedeng palapitin talaga itong si Luna Obotak. Hindi na nga niya pinanindigan o hindi na nga niya sinundan hanggang orange buff ngayon si Kyrie. Sapat na yung ginagawa ngayon nila Keyboy as well as Sans, no? Para sobrang ipok na ngayon si Luna Obotak. So, parang kahit kasi pumasok ka ng pumasok sa bush, hindi ka tinatantanan eh. Very curious ako dito sa Battlefield na pinili ni Cherry. Naka-purify siya. I mean, natatanggal yung stack ni Hilda. Oo. So, wala yung, hindi niya kailangan masyadong intindihin yung physical penetration. Pero mas gusto ko sana yung Vengeance. I mean, it depends really on the player. Gusto niya preference, no? makagalaw. Kasi pwede siya sigurong slash. Guluhin, oo. Slash mo siya palayo dun sa zaman. Kaso mahirap i-purify kasi yun eh. Chewish eh. Chewish, bagay, Chewish. Ay, nangyari. Kyrie! Okay, Polatos Kyrie doon and Super Upa will punish. Oh! At may pagganong moves, bro. Mainit! Net Mai. Grabe. Net Mai sa Sabagay. Pilipinas. Sa bagay, ikaw ba naman, patayin mo ang isang Kyrie. Diba? Titipihan mo talaga. Hindi yun naka-auto. Diba minsan pwede mo i-set up yung settings mo, yung auto sticker, gano'n. Oo. Hindi pwede auto recall, boss. Oo. Grabe ang impact ni Luna dito. Gamit na gamit yung Hilda. Ito yung hinahanap natin kanina. Sinasabi natin, malaki dapat factor talaga ni Hilda. Basically, yung early game dito, nasa shoulders ni Luna. And he is doing the hit thing na kailangan niyang gawin dito against Onyx. Tingnan natin kung gaano kalakas ang Kalbo Gama. Oh. The bold truth, mga kaibigan. Luna, mananakawan dito. Kyrie getting the steal on that red 3. Maiwan si Black as Boots will take the last hit. Nagawa pa rin kuhain ni Kyrie despite the first blood, yung ating unang pagong para dito sa ating laban. Hindi sila naging behind kahit nangyari yung Ayun. kanina sa top lane. Oo, Oh my goodness. sabi ni Sans, pipindot ako rin eh. Pinipindot ko rin eh. Napipindot din naman Oo nga. nga eh. Sayang yung 165 hertz nung ano eh.
ROG kung hindi mo pipindutin. Wala naman kasi siyang ginagawa eh. Pinipress niya yung mid eh. So nga sabi eh. niya, wala. Sayang Naghahanap ako ng pipindutan eh. Oh, Hilda? Okay, gusto nila i-punish si Luna. Wow! Ito na yung sinasabi ni Midnight na early game aggression that can come out from Onyx. Okay, boy! Keyboy, susubok mag-pull. 1-1 is the scoreline. Nagagawang itulak maging si Joy kasi nagse-second nga lang naman siya. Yeah. So, the moment na piliin mo ring pindutin na lang yung ultimo nang hindi ka naman sobrang nakakaipon ng dashes, hindi masyadong, hindi pa masyadong kumikirot yung damage. Yun yung mahirap sa late game eh. Kahit pa sabihin natin mataas yung damage output ng Joy, kapag nakita ng Onyx na umaamba ng ultimate dito si Joy, pwede na gamitin kagad yung implosion para ma-burst down kagad yung Joy. Kasi kapag hindi ka umabot sa 4th beat Yeah. at perfect rhythm, Oo. wala kang CC immunity. Ah, Pero ang ganda nung ginagawa ng Onyx dito, lahat ng atensyon nila, burst down the Hilda. Kasi kapag natanggal mo yung Hilda factor, Claude at Joy na lang yung problema problema sa mo. mid-game. Ang si Keyboy dito ay para bang ginagawang show. Ang ginagawa niyang show itong Tigreal. Kahit pala naban ang Joe. Kahit na ba ng show, may Tigreal naman. Parehas ang ginagawa nun. May tinutulak pabalik eh. Oo, bilis-bilis din umikot kahit ganito ang nakikita at hindi mo aasahan sa Tigreal na ganito ang kanyang gagawin. Nagugulat na lang tayo na maya't maya nandun siya sa iba't ibang parte ng mapa na nasaan din si Luna at hindi na nakakatuloy si Luna sa gusto niyang puntahan. May sariling Joy yung Onyx. Ito yung nakaka-bad trip eh kapag may Valentine. Yung jungler mo, basically meron din yung isa eh. Meron din eh, no? Tingnan natin, susubok si Nabuzizo dito. Apat sa side ng Onyx, nandito sa may bandang turtle. And sino makakuha nito? Walang iba kundi si Kyrie. Final Ayun slash! yung final slash na meron. So lumaban na lang din yung Claude. Uy! Pero hindi pa enough ang kanyang damage output kahit na maganda yung kanyang pwesto. And this is Onyx leading by 2.3k gold. Parang medyo mahirap pala kapag paulit-ulit nangyari yung implosion tas mafa-fracture kayo kung ilan man kayong nahuli Oo. sa gitna. Oo nga, no? Combo pala yun. Combo pala, pero dito sa bottom lane, may solo kill din na Hindi naganap. talaga kaya ng Joy yung high. Hirap siya dyan. Magkamukha pa naman sila, pero hirap siya dyan. Na-experience ko na yan. Oo. Hindi mo mapapatayan. Mahirap yan. Ang mahirap dito, pag inisip mo rin yung composition ng Bigetron Suns, gusto nilang digitan yung heroes ng Onyx, I mean aside from the Claude. Pero yung Joy, yung Hilda, yung Arlot, gusto nilang digitan yung kanilang mga targets. Pag dinigitan ni Keyboy, yung kanyang mga kampe, bawal. Bawal yung kami digitan. Kapag dinigitan nyo kami, siguraduhin yung may CC immunity kayo Oo. kasi may implosion talaga kayo. Oo. 3.5k na ang kalamangan ng Onyx dito. This is looking bad for the Bigetron Suns. Parang yung implosion nga na nakita natin kanina, ginamit lang nung pumasok na rin sila mismo. Oo. Hindi siya yung parang nanggulat at naghanap ng setup kasi yung setup nanggagaling siya kay Boots. Yeah. Siya yung bigla ang hindi nga nag-hesitate din gamitin yung flicker kahit mag-isa lang si Luna kanina. Grabe si Suns. Grabe. Joy versus Joy. Oh. Ninakaw niya. Oo, ano? Naging joy na din siya. At siya naman ang pumipindot ngayon ng record. Oo, ng recall. Ganun pala yung ano nun, yung mechanic nun. Ano yung katig? Yung pag nanakaw niya yung ult. Nagiging ganun yung Naging hero, ganun basically. din. Oo nga eh. ayan. Oh. Pero wala siya Yung nung- hero, oo. wala siya nung second skill. Wala siya nung, so yung putok-putok. Wala siya, hindi kasi nagtatransform eh. Mga Yuzong yun, pwede yun. Oo. Ayan. Anyways, lamang ang Onyx. Akala Oo. na, ganda na sana ng first blood ng Bigetron Suns. Nagbababad na sila dito sa bottom lane ng Bigetron Suns at iniisa-isa na nga yung mga tore. Maganda rin yung pagkakamanage kahit dun sa top lane na kanina pa tinatry namang iangat ni Super Upay. Yeah. Ito yung mahirap talaga kapag meron kang Claude sa lineup. Basically may liability na isang lane unless talagang yung center of attention nyo ay nakafocus sa gold lane. Pero their problem here is that yung Nolan talaga kailangan nilang kontrolin and they also have to help out Joy in the early game para kahit paano magkaroon siya momentum. So nauubusan ng gas dito yung Bigetron Suns. And ngayon, yung win conditioner nila ng early game, talagang wala na. Aasa ka talaga sa scaling ng Claude. Kailangan nila maghintay dito ng sobrang tagal. Nasa ano pa naman na tayo? 6 to 8 minute mark na At 7 binabanggit natin. 7 minutes pa lang pala. Oo, ito na yung Oo. Onyx time. Ito yung pinakahihintay nila. Tapos nakuha pa nila yung early game. Hindi naging successful. Sinaluna ang Botak sa gusto nila talagang gawing panggugulo at pang-invade. Not even Super Upa is able to, I think, get at least kahit marami-raming energy shields Yeah. kanina. At ngayon, nakikita natin na halos lahat ng outer turrets maliban sa mid ay nauubos na. Ang laki ng gap lalo sa jungle. 3 levels ahead. Si Kyrie dito. Kyrie. Oh, Luna. Luna, pulado, pasok si Kyrie. Kyrie, out muna.
Meron nandoon si Chewe na nagbabasag. Oh, final slash! Mawala ba si Black? This time, Black. Uy. Oh, sayang. Sayang Hindi siya kamuntikan. natulak. Kamuntikan siya matulak ni Kiboy pero tower ang nakuha ni Chewe. Kamunti ka na. At kahit sabihin nating isa na namang kill ang nakuha doon ng Onyx kay Luna o Botak, hindi lang yun ang nakuha nila. Isang torre pa sa taas. So all around the map talagang nadodominate nila so far. Etong labang ito, 8-minute mark pa lang tayo pero ganito nakalaki yung pressure, ganito nakalaki yung gold lead. Oh, sakit! Grabe, yung Nolan na yung umahantik sa ano. Oo, hindi pa Sa nag-ult Hilda. yun. Hindi pa nag-ult yun ah. Oh, sabi niya, hindi ko kailangan Hindi ko ult yan to. kailangan Oh! ult yan to. Oh, Oh! patayan germs. Patayang... Tinesting niya kung Tinesting gumagana. lang kung tinitesting yung 165 hertz. Tinesting kung gumagana. Sabi niya, baka mamaya pag flicker ko, di ko mapindot eh. Ang daming langgam dun eh. Nayari yung mga langgam eh. Nilinis eh. Oo eh. Matagal-tagal na natin na huling nakita yung implosion din naman Sa dito bagay. sa laban. Inano lang, tinesting. Sabi niya kasi, nagko-cooldown naman. Oo. Chinekping, nag-air, parang nag-air boxing, kumbaga. Oh, parang sa pakito lang yan, di ba? Mm. Kas ka Oo. lang ng kas ng spell. Yes. Saka, to be fair, hindi rin naman nag-contest yung Bigetron Suns. So, despite of what happened, ang ganda rin na nakuha ng Bigetron Suns, by the way. Nakakuha sila ng tower on the bottom lane. Pero you still have to be worried about yung impending na power spike ng Onyx na lalo't lalo lang lumalaki kasi ngayon nakukuha na nila yung kanilang mga items. May Heptasis, Hunter Strike na rin si Nolan, and of course yung Feather of Heaven dito kay Chewe. Ang bilis lang sa kanila patayin yung mga targets na makukuha dito ni Kiboy. At medyo frustrating din palang isipin no na hanggang ngayon wala pa kasing nabibuild na item o nabubuo si Luna. So, meron pa lang siya nung steel leg plates pati nung magic rope pero Mga wala pa siyang nabubuo. Mga ingredients lang muna. Oo, Sangkap lang muna. Kumbaga, chop suey build. Kaya parang Chop suey build muna siya. hindi nag-hesitate ang Parating yung Onyx. parating yung Lord Ike, aabangan mo rito yung flicker implosion talaga. Oo. Well, implosion flicker mula sa Onyx. So, eto na ba ang oras na makikita nating si Kiboy naman ang mauuna dahil nagmamarcha na ang Lord dito sa Oo. top. Kung kanina patayan germs, tignan natin kung makukuha niya 5. Yan, pumasok na. Pumasok Pangamba na. Pumipwesto na si Bad Boy Kiboy. Pero makakapagdepensa muna ang Bigetron Suns. Let's see. Kiboy, Tansyahan. Tansya Gaming, Aha. Gumagangster Gaming. Grabe, tinotore lang. Oo nga. Parang hindi naghahanap ng gulo sa ngayon eh. Nililinyahan lang din ni Kyrie. Tamang clear muna sa bot si Buzijo pero wala na yung dalawang Slash. inhibitor turrets at si Black. Okay, Blazing Duet. Pasok ngayon si Super Upa. Paabangan siya dito. Delikado. Super Upa. Babanatan si Sans. Oy! Pero buhay pa rin si Sans. Kamuntikan. At ayun na nga, si Kyrie from behind. Super Upa. Susubok dito kay Chewe. But Chewe will survive. Triple kill as Onyx is owning Bigetron Suns. This is game number 1. 10-1 para sa Onyx. Napakalinis ng ginawa ng Onyx Esports. At nung nakita na nila yung oportunidad, hindi na nila pinakawalan pa. Dinire-diretso at tinapos ang series, larong ito ng series na to in I think 10 minutes.